Naku! Ano ito talaga? Pasabog talaga ito. Mabigat yan, mabigat. Nelson, ha? Iwan natin, kung may chance, kung may pagkakataon, matawagan natin si Atty. Baligot kasi ang tanong dyan, paano nakumbisi yung 18 na maglabas na ng kanilang affidavit, ano? Ano ang nag-trigger sa kanila? Oo. Kasi pa kami, siyempre, yung mga tao, di ba naman maisip na, baka naman kwentong kutsero lang yan. Siguro. Sinamaan ng pictures, etc. Oo. Total, nabanggit mo na lang yung kwentong kutsero. Oo. Dagdagan na natin siguro. Kasi kung iisipin mo, logical nga eh. Kasi yung mga nabanggit mo kahapon, yung mga construction worker, di ba? Ayan, oo. Ngayon Hindi sumusweldo. hindi sumusweldo. Dahil Construction company. yung mga construction worker na sila ng mga kumpanya na idinawit sa flood control. Doon sa 15. Lahat na freeze ang asset po nila. Ito naman, mga security escort nung nasa sangkot din sa... Oo. di wala rin silang trabaho. Ay, hindi nata, parang wala na nga talaga silang trabaho ngayon. Siguro dahil Kasi wala. assign sila dati daw kay Congressman Saldi. So wala tayong trabaho. Sabihin na lang natin ano nangyari. Hindi ba? Saan nga? Ganun naman. Maaaring ganun. Oo. Ito po, yung saldi ko kasi mag-isa lang, nung nagsasalita siya sa Senado at bigla siyang nawala, maaaring ang doon mag-isip ka pa kung baka naman hindi totoo yung sinasabi nito eh. Oo. Di ba? Baka haka-haka lang yan. Mhm. May picture din siya ipinakita, di ba? Wala pala. Ang may picture ay si Santi ko. Meron. Oo, siya yung naglabas, di ba? Oo. Si Gutesa walang picture, kahit anong, di ba, walang pinakita. Wala. Pero dito sa Pero affidavit, ito ang pinahipit ng 18, may picture din. si Gutierrez na nandun mismo. Oo. Nakangiti pa nga siya eh. Oo. Pero kasi ayaw nga nating, well, yung affidavit kasi baka may biglang bawiin, ano? Baka tayo sigurado. Hindi pa tayo sigurado. Hindi, for the sake of, ano na naman ito, public discussion. Oo. Hindi naman siguro masama na ito po yung daladali nilang sinumpaang saraysay na ipapay nila sa ombudsman. Kaya nga sana kung may pagkakataon makapanin natin, tama ba na Ito yung ba? affidavit na ito ay yun ang dadalhin nila? Nako. Kasi di ba usually pag nagpapapress ko na ganyan, Oo. ang Bibigay. magbibigay ka, ito po yung copy ng affidavit, Pero ito hindi pa binigay. Ito, Hindi ko hindi pa. binigay ito. Sigurado ka? Sa akin, ewan ko lang ha, Oo. baka ako naman sa ibang reporter sa akin din, kasi siya din ang tanong ng tanong. Kasi, Sa press con eh. kasi Jen, hinahanap ko nga bakit ko ng report sa iba, no? Ano yun ba? Kasi kung ito ay gagawin mong balita, napakahabang balita nito na halos lahat ng anggulo dito eh. Oo, tama. Puro pang headline. Oo. Meron ditong eroplano na nag-deliver ng baleta sa isang malayong probinsya para sa isang napakataas na Official ng isang bayan. Oo, may mga ganun. Oo, apakalaking. Tapos, meron dito mga active police na sumama sa pag-deliver. Pero nung sila lang nandun, binuburikan yung maleta. Sinisira daw yung lock. Tumubuhan na. Kumukuha ng ilang bata sa loob ng ano. Kasi nagsulo na pera eh. Oo. Sabi ko talagang yung police minsan, ano ba, utak talaga eh. Oo. Hindi rin yung kwento-kwento lang. May mga pangalan eh. Yun na nga. Mga pangalan, mabigat po ito. Kasi yung Marines, uutusan mo lang yan, kahit ano rin, di ba isilaw sa pera yan. Alam mo ito ha, pagbalik ka dapat ganyan din. Nung araw nga, hindi nila alam na kung saan galing eh. Oo. Ano pag-uutusan lang sila eh. Tama. Nung lumabas yung flood control investigation, doon na nila nalaman. Ng pera pala Kung saan yung pera. Yung palang yung pera police na na nagdala ata, nung nasa mong pera, ano ka naman tayo, maghirap tayo magbitbit dito. So, sinisira na yun, tapos nung nasira yung paleta, binabalik yung lock. Gumingin na sila sariling laki. Alam mo, ikaw nga naman nakatanggap ng maleta. Boss, binilang mo isa-isa kulang na isa. Baka kakalataan din. Ewan ko paano nila re-resolve pa ito, yung mga nabanggit dito. Napaka-sensitive po nito, mga babayan. Kaya, pinipigilan lang namin ang aming mga sarili. Ay, sige, meron tayo pa naman. Kunin natin, meron nga may clean pahayag na si Atty. Baligon. Yan na lang. Yun na. Iparinignan nga natin, direct, ano ba sabi ni Atty. Baligon? Diyan po sa pagharap kaina ng 18 sundalo ng Philippine Marines. Enlisted personnel. Nasangkot po o nasali
ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023, ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Ayun. Hindi na po dati kanina. Oo. Kaya sabi ko sa'yo, may kinalaman din ito doon sa ICC hearing. Kasi may karugtong itong istorya sa Pilipinas eh. Di ba? Ayun. Ang balak daw pala nila dyan, Jen, itong kopyang ito ng may kinalaman sa ICC ay ipapadala nila sa mga embassy ng mga bansang miyembro ng ICC para ipaalam nila kung anong ginagawa ng ICC. ICC investigators. Oo. Kasi kung nangyari sa Pilipinas yan, posibleng nangyayari sa ibang bansa. Yun nga. Kaya alam mo nun, napakataas pa naman ang ating pagtingin sa kanila. Kasi kapag ganyan foreigners, ang dating, ano yan ha, hindi nalalagyan yan. Mga foreigner yan. Paano ito? Bagay, again, for the benefit of diba? Benefit of the doubt. Sabi nga nila, hindi naman natin masasabi totoo nga. Bagamat yan ang naging aligasyon o paratang. Oo. Diba? Pero sa takbo ng pangyayari, parang ganun nga nangyari. Oo.